Hello po, congratulations sa opening ng Barrio Pamilya, no? So halos lahat ng food na try namin ang sasarap. So ilan sa mga paborito ko kanina yung may talong na ano, yeah, oo, tapos bagoong clean. Correct, perfect yung lasa niya. Tapos yung even yung ano, mayroong chicharong bulaklak na yung halo-halo tusok sa kanto. Correct. Yeah. Parang very, yung iba talaga, Very Filipino. dito ko lang din siya na-try, na may ganong ano. So, congratulations po, for sure, dadayuhin to. So, Maraming salamat. I would like to know po, paano nag-start yung business ninyo and what is your vision for Barrio Pamilya? So, Barrio Pamilya, started siya kasi mahilig kami kumain pamilya sa iba't ibang lugar. Then, meron din kami kasing coffee shop, cafe and restaurant. So, sa hilig namin kumain, sabi namin hindi pwede mawala sa hotel ang pagkain Pilipino. Add lang namin to. So, sabi namin, sige magtayo tayo ng Filipino restaurant para at least ipakita natin sa kapwa Pilipino natin na merong masarap na Filipino food na quality and standard yung ilalabas ng mga pagkain. So, itong Barrio Pamilya, yung Barrio means like a village, right? So, Barrio siya kasi para siya mga magkakaibigan, mga pamilya na kumakain ng salo-salo. So, yun. So, kaya pamilya din. Kasi kami, sanay kami kumain na lagi buo yung pamilya namin. So, doon nagsimula yung Barrio Pamilya. Kumbaga doon sa hilig ninyong kumain. Sa hilig namin kumain. So, And ano po yung mga paborito ninyong menu ng Barrio Pamilya? So, lahat. Kasi lahat talaga siya Filipino dish na from iba't ibang regions ng Pilipinas. So, Kung saan merong masarap kahit yun yung sinelect nyo. So, bawat yung mga panlasa na pinupuntahan namin para at least malaman namin yung lasa talaga kung ano yung sisig, kung ano yung inasal, para alam namin yung pagkain na. Meron din kami mga fusion ng pagkain, katulad ng adobo. Sobrang normal sa ating Pilipino kumain adobo, pero yung adobo ko, crispy siya, na may malambot sa loob, then adobo glaze lang siya. So, kahit ano, malambot na malambot. And kayo rin po ba yung nagpre-prepare ng food or meron talaga kayong resident chef dito? Ang cook yan, ako talaga. Then yung kapatid ko, nag-chef siya. So siya yung tatulong ko sa paggagawa ng mga recipe. Yun. So hands-on ka sir pagdating sa sobrang hands-on ako pagdating sa negosyo. Kasi yun yung nakita ko sa magulang ko kung paano nila alagaan yung mga negosyo namin. Ayun lang din yung susundan ko. Dahil sa sobrang sarap po ng mga food niyo, do you have any plans for expansion naman sa Metro Manila para ma-experience nila yung na-experience namin? Mag-expand kami. So next year, expand ko kasi yung cafe and restaurant ko. So for sure, susunod ko to pag siguro mga ilang buwan pag narana namin. Kasi tomorrow, simulan siya yung dry run. Kasi grand opening ngayon, bukas dry run na. Kasi paad pa yan lahat. Correct. So ano po ba siya? Parang buffet restaurant? Or siya buffet restaurant siya. Filipino restaurant na may alakay siya na puro ano siya, sharing yung pagkain. And then sharing. Then after nun, mga 9 PM, may speakeasy bar na siya nangyayari. So meron kaming may mga DJ, may mga bands na kukuhanin para at least habang kumakain yung mga tao, may tumutugtog habang nagiinuman. So nag-serve din kami ng mga cocktail drinks, mga alcohol na gawa sa lambanog, sa Duba. So more on Filipino side pa rin lahat. Yeah. Right now po ang nagpe-perform halos mga GMA artists. So in the coming weeks, months po ba aasahan ng mga dadayo dito sa inyo na may mga GMA artists pa? Basta galing GMA, di ba? Meron po ba kayong specific na GMA artist na gusto ninyong dito mag-perform? Sana. Marami kaming naka-line up para magbalak na gawin na mga GMA. Actually sa event hall namin, balak namin magpa-concert na kunin ng mga GMA artists. Yes.
Actually, matagal na namin partner yung mga GMA artists. May mga events kami. Talaga si Sila Sir yun. Darin, talaga supportado para sa amin. Salamat. Ayan. Ang ganda po ng lugar ninyo, masarap yung pagkain. For sure, ang tanong ng mga tao, magkano? Is it affordable? Affordable Actually, ba? sobrang magugulat sila kasi sobrang affordable. Kasi actually itong mga pagkain namin, ma-appreciate siya kasi locally sourced siya. Talaga sinusuportahan natin yung mga kapwa natin, yung lokal na mga farmers, mga nasa palengke. Hindi tayo nagsusupply dito ng mga imported. Ayan. Yung venue nyo po parang para siyang resort talaga. Yeah, it's a villa. It's a It's, villa. actually, may mga Bali. rooms din po dito. Meron, Pwedeng ano siya, so activity itong, center. itong Barrio Pamilya, nasa loob siya ng social place na tinatawag. So sa social place, meron kami dito, meron kaming One-stop shop. one-stop shop. Meron kaming pharmacy, may grocery, meron kaming Salon. hotel, salon, resort, meron kaming coffee and restaurant, meron din kaming spa and gym na tinatayo. So ito, bagong tayo namin, event hall naman na may Filipino restaurant sa baba. So lahat yun sir sa inyo? Yes, Yung ma'am. nabanggit Yeah. mo? At nandito po yun Dito lahat. po lahat sa Dito po Batangas. lahat. Yeah. Hindi, It's a hindi one-stop dito shop. lang. Nandito sa social So, hall. Barrio Pamilya, this is just the restaurant. Yeah, restaurant. So yun yung isang company namin na food and beverage. Sabi niyo po kanina mag-expand po kayo. May plan po ba kayo within Metro Manila lang? Like sa mga malls na maglagay? Hopefully po, lalagay po talaga. Yes. And different market. Ano po siya? Plan niyo rin po bang mag-franchise? Kasi di ba uso ang mga franchise? Yung coffee shop ko na Givers Brew, it will open ng franchising by franchising. next year. Na may na-align up na rin. So we'll expand na. Makikita na sa Manila. Wow! And kasi po, marami rin po mga resto na especially yung mga Filipino food. Yes po. Kayo po ba, ano yung masasabi nyo na edge or difference ng mga menu nyo sa mga other resto na nag-serve ng mga Filipino food? Ano yung- Actually, ano niya? yung Filipino talaga, alas pare-pares lang. Kami, ang iniba namin, yung standard, yung quality, and yung service. And the So, price. and the price. So, kami talaga, yung pagbati pa lang ng service namin, talagang purong Tagalog na. So, ayun yung isa sa amin. So, as far as mga service, at saka yung pagluluto, sabi ko sa mga staff ko, lahat yun sasarap basta lutuin natin na may kasama pagmamahal. Kaya hindi namin kayo titipirin, walang pandaraya, lahat yan may pagmamahal. Yan. Kayo rin po ang hands-on na nagtuturo sa mga Ako staff din, nyo. ako yung kasama nila lagi. Para kasi di ba, iba-ibang tao, iba-iba Iba-iba, lang oo. style ng pagluluto. Sa lahat ng negosyo namin, Kami. kami Kayo po talaga. yung magsisimula bago yung mga staff namin. So lahat ng negosyo namin alam namin gawin. So kahit iwan man kami ng mga staff, kaya namin umutong ng sarili namin pa. Ayan. And in terms of mga promos, kasi Christmas season na, may mga Christmas season. promos po ba kayo na Discount. Yeah, discount. mga Mm. pwedeng Oo. bigay? So may mga discount kami katulad sa mga hotel. Meron kami mga 2-night discount. So updated naman sa social media. Follow nyo lang kami sa social media namin, Barrio po yun? Pamilya. And Instagram, Givers Facebook. Philippines, and social place. And Super MLD Hotel and Resort na Instagram, Facebook, nandun lahat ng mga promos and updates para sa mga susunod na promo. So, curious lang po ako, kailan kayo nag-start mag-business? Ano yung pinakaunang business niyo? So, nagsimula yung negosyo ko sa parents ko. Nagsimula sila sa paint center. Paint, ano po yung painting? Ano yung Mixing. 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 Anong year po In yun? 1996. Wow, matagal na. 27 years 27 na ako years sa na. aming career. So, nag- 27. Only maliit na Maliit store na store. to napalaki. Naging hardware na siya ngayon. Oo. Then meron na rin kami sariling construction company na gumagawa rin kami ng mga exclusive houses, warehouses, mga buildings, Hotel. Yan, nakagawa namin ng mga yun. So, ayun yung isa sa mga business namin. So ano po yung sikreto? Na pwede niyong i-share? Pwede nyo i-share po sa success ng business. Ano lang, maging, Malakas ang loob. oo, unang-una, is na loob, iwala sa sarili. At dasal. At Pwede mo wala yung dasal laging natin. pray ka lang, Laging pray. nasa taas lang yung tumutulong. At laging, ang pamilya po. So, tutulungan.
And in terms of mga challenges from 1996 up to this date, ano po yung mga challenges na na-encounter nyo while doing the business and paano nyo po na-resolve? Sobrang dumating yung pandemic. Yeah. It's sobra. Pero sa lakas ng loob, Ibay, Sa pagmamahal namin sa staff namin, wala kami tatanggalin. wala kami tinanggal pa kami. Kahit yung mga kapital namin, buhos namin sa kanila, basta lahat may trabaho at makakain araw-araw. Yeah. Bali, continue business pa rin I po. have Continue. 200 na Empleyado. Empleyado, hindi pa kasama yung construction namin. Kasi isa yun sa mga madadami. So, akapin lang para Kasi yung company nga, it's all about family. So, kasi pag niyakap mo yung company mo, babalik din naman nila yun sa'yo. Kumbaga kailangan nyo lang magkaintindihan na being empleyado at saka employee. And kanina po, nabanggit nyo yung mga line-up ng mga Sparker artists na gusto nyo mag-perform. How about endorser? Meron po ba kayong plan na magkaroon ng endorser ng Barrio Pamilya? Shop namin, sa franchise. Sino po ang gusto nyo? For sure, meron yan. May nasa Meron, isip pa kayo? Sino ang gusto nyo po? Wala pa, inaayos pa na. Siyempre, sikreto yun. By Kuya Daryl. Sa tulong ni Kuya Daryl, siya, for sure, support pa yan sa amin. Tsaka sa katulad yung mga vlogger. Yung vloggers. Alam ko Sa karangalan napakalaki sa'yo. na may bibigay ng support. Dahil kayo natutulungan ng mga negosyante. Okay. Okay. So you can invite po yung mga tao para pumunta. Ini-invite po namin kayo na pumunta po sa aming lugar na social place na mayroon pong hotel and resort, mga restaurants na Diva Bistro and Barrio Pamilya. Then meron din po kaming social hall events na pwede kaming tumanggap ng mga kasalan, parties, iba't ibang events. Kaya namin hanapin mga team building. Then meron din kaming grocery store and pharmacy na and salon also meron din. Dito rin din po sa Batangas. Dito rin sa compound namin. Kasi yung isang kumpang. Yeah, mga social media accounts nyo Facebook. na pwede nilang i-follow. So, Bistro PH meron. And Barrio Pamilya PH. And Super MLD Hotel and Resort. Ayun, meron silang IG. So, paki-follow, like po yung aming social media accounts. Ayun. Maraming salamat. Yung barrio niyo po, baka may I pala. So, actually, ako kasi si Monroe. So, Para barrio. nagtayo ako ng Diva Bistro, walang I. Sabi nanay ko, hindi, lagyan mo ng I yan. Ayan, lagyan mo ng I. Unique po. Ayaw niya pumayag. So, naglagay akong barrio, lagyan mo rin ng I yan, ha? Akala ko nga yung lahat ng business nyo is yun yung Barrio Pamilya. Kasi di ba sa Di ba, sa isang... di ba titawag namin siyang social place? Oo. So, medyo witty siya kasi dalawang kahulugan niya. So, isang social, at isang social para sa gathering. Kaya pala di ba? social ang nakalagay. So talagang social place yun na yun talaga yung name. Di ba pag binagit mo yung Diva Bistro, hindi siya Diva Bistro. Bar, yo. Di ba? Medyo social siya. Parang social. Hindi siya yun. So, Tagalog na. wala siya sa wala kaming pinipiling mga class. Kahit sino, tatanggapin Kahit sino, namin. pwede. And any class, pwede maging social. Basta nandito kayo sa social place. Kasi ang dami nagtatanong, it's a social place. Ang ganda. Ay, mga social Pwede lang ba dyan, kami? hindi. Ay. Kahit Ang sino ganda ng lugar kahit pala. anong wala natin. Instagrammable. Basta pagdating nyo. Yes, yun yung isa. So, social tayo dito. At lahat pwede. Oo. Yes po. Thank you so much po and again, congratulations. Salamat po.